Hello, sir. Ay, Sir, paano Pasensya po na. kaya yan? Ha? Paano po kaya yan? Ano na? Good morning po, good morning. Ito na yan, no? Opo, ito po. Actually, nasa 5 hectares siya halos. 5 hectares? Opo, pero hindi pa utilize lahat. Hindi pa rin na-utilize. Yung ibang section, more on ginagawa pa. Ginagawa pa. Opo. Ang lakas ng ulan, eh. Oo nga po eh. May bagyo. Five hectares na buong property. Opo. Ano po, ang balak namin doon, yung mga, since medyo malaki talaga siya for yung ganyang setup. May mga mud pan din. Wala pa for na-construct mga koi. na mud pan. Wala pa. Meron po pero hindi pa siya na nagawan ng mga piping, mga ganun. Under construction po. Kaya po yung sinabi ko po sa inyo ng nung nag-PM po tayo. Yung more on yung tapos na is yung ornamental, yung mga oranda, ay mga goldfish dyan. Gaano kalaki yan? Mga nasa 60 by 50 yata, mga ganun. 60 by 50 meters. Malaki-laki din po. Ano yan eh, nasa 228 na butas. For for grow out. Cemented lahat. Opo, cemented po. Tapos yung tubig namin is pinapa-flowing namin sila from deep well. Deep well. Si Cathy. Hello po. Saan niyo to, Mike? Family business niya? Hindi po. Actually, mga hobbies po kami na parang nagsama-sama lang din. Ilan kayo? 3 po kami yung talagang main. Yung isa na meet lang po talaga namin siya. Based in the US siya. Pero more on nahilig siya dyan. Tapos kami yung parang nakausap lang niya. Through online lang din. Tapos medyo nagkapalagayan kami ng loob na wala pa kasi ganito, more on medyo bigger scale. Yung medyo malaki. Yung sa hobby. So gusto namin gawing mas bigger business. Hopefully, maging yung parehas ng... Kasi parang tinitignan namin yung Thailand, yung China. Why kung kaya nila, why not here? Kasi po, Ilang years nangyayari na kayo? po ngayon, mga nasa 3 na rin po. 3 years na. Opo. Kasi parang tinitignan po namin na marami silang farm dun eh. Dito, medyo seldom eh. Asan yung partner mo? Asan yung partner mo? Yung partner ko po isa, yung kanina dumaan. More on medyo shy po. Shy po siya. Yung isa po, nasa US pa po. US. Ako po yung medyo mas hindi shy, konti. Dito ho tayo sa Guagua, Pampanga at kasama natin si Mike. At sila yung may-ari ng Big Scale Farm. Farms. Okay. Ayan. At specializes sila sa ornamental fish, rabbit, and mga iba-iba na avian na rin. avian. Ayan. Medyo humina, Sana humina. Sana humina. Hindi, kanina lumakas eh. Yan yung ulan na hindi humihinto. Actually, challenging po yung nangyari itong pandemic dito sa farm kasi it opened avenues na mas malakas bumenta. Pero at the same time, yung retail namin, yung na gusto namin mangyari is hindi nag-appear kasi since pandemic siya. So, since yung importation nung may time na nahinto before, medyo nag-boost yung sa amin. So, maraming sellers lately, resellers, or pet shops na lumakas dahil nga, opo. Kasi po nagkaroon ng fluctuation sa supply sa importation. Like yung mga goldfish specifically. So, nahirapan sila magpalipad and tumaas din yung cost. So, napunta po sa amin yun. Nabigyan ng chance yung mga local growers. Opo. Ang problem lang po, nagkaroon ng saturation dun sa reseller side kasi halos lahat may oras eh.
ngayon magbenta. Magbenta. So lahat nagbebenta. So, dumami bumenta, Opo. nagbebenta. Sa mga smaller scale na So, nung dumami dumami yung po. nagbebenta, anong effect nun sa inyo? Sa amin naman po, okay lang naman po kasi sa amin din minsan lumalapit yung ganun. Though iba yung price nila sa mas maraming kumuha sa amin. So, nagkaroon ng parang sariling ano siya. May niche din siya. Oo. Kasi po syempre, Mas mahal, mas mura? Pag mas malaki yung volume mo, mas mura. mababa namin mabibigay. Okay. Saka mas priority namin yung nag-wholesale talaga. So ito, stable na and meron pang room to grow kasi hindi talaga namin ma-cover din. Though we have shipping, kaya namin mag-ship nationally. Marami pa rin yung market niya. Hindi pa rin siya talagang sobrang punong-puno na up to the point na talagang lahat hindi na makabenta. Kasi po, meron pa rin eh. Itong goldfish, nagja-judge din po ako ng mga show. Siguro yung name ko medyo naka-establish na rin since matagal na rin ako. Yun yung medyo edge compared to yung mas newer na entrance. Kaya marami kang buyer. Opo. So, yun din po, nagpapa-seminar din tayo. Pag, alam mo, in-invite po ako to Davao, gano'n. Nagsa-seminar din po ako, mga ganyan. So, kapag yung may mga gusto po sila na, like yung mga groups na wala pang alam sa goldfish, gusto nila pumasok sa ganyan, mas maganda yung magpaturo. Kaysa yung, mahirap po kasi pag yung puro self-taught lahat. Though, nagdaan din po ako dun. Pero yung experience na dadaanan mo bago umabot dun. Medyo marami-raming, kumbaga tuition fee. I mean, paano ka nahilig sa ornamental fish? Actually, it started at home. Lahat po kami more on backyard breeders, kumbaga. Lahat po kami Anong year hobbyist lang din. Ako po siguro I started bata pa po ako kasi lumaki ako sa bahay na meron talagang fish pond eh. So, yung parents ko, yun, mahilig talaga sila mag-isda. Though hindi nagulat sila na yun yung pinili ko as maging business kasi nga hindi siya normal eh. Sa kanila hobby lang. May mga panahon na on and off din ako dun sa hobby na to. Okay. Pero eventually nagkaroon po ako ng sabihin natin break or yung nagseryoso po sa hobby noong 2008 onwards. 2008. Opo, kasi nakakita ko ng mga group like yung mga prominent group na nagsho-show sa Tiendesitas like Pulse. Ano yun eh, every year po nila ginagawa. So, doon po ako naging active na. So, yun na yun. Dire-diretso na po. So, na-invite ka na mag-judge sa mga competition? Actually, medyo regular po. Lalo na ngayong panahon ng pandemic. Mas dumami yung show dahil naging Dumami yung online. show. Naging online. Online na ang show ngayon? Dati po kasi, more on video po eh. More on video sa aquarium. Mag-send na lang po ako samples sa inyo. Ang nangyayari is, susukatin nyo isda, may picture, tapos i-video niya ng 1 minute para makita mo yung buong feature na isda. Though, iba pa rin po yung actual. Kasi yung nasa harap mo talaga. Pero ngayon, since siguro bored yung mga tao, nakahanap yung mga groups ng paraan to keep the hobby alive. Dahil doon sa online na shows na yun, kahit pa paano it helps na mapunta yung mga tao doon sa hobby na to. Paano masasabi yung online show na it's the same fish yung nasa picture doon sa video? Ano po, yung sa amin po, more on siguro kahit pa paano po honesty basis na updated picture siya. Doon din po sa mismong video, nagpapagawa rin sila ng parang pinakapangalan ng show na ito yung date na tong kinunan. Tapos anytime they can check, yung organizers po, they can check na sige nga, video ka nga kasama ng isda. May mga ganun din po. To check randomly. Kasi po may mga ganyan din since normally hindi mo ma-check ng kung sa'yo ba talaga yung isda. Pwede kasing mag-send ka lang ng video ng iba eh. Correct. So, ganun po yung nangyayari. Kung dati po na actual show, mga nasa
200 na fish lang ang sumasali. Ngayon po, online show, umaabot po ng 700 halos. Oh. Ganun po ka, ano. Paano may screen yun, yung 700? Yung 700 po, yung nagsiscreen is yung organizer. Okay. Ang as a judge, ang expected sa amin is to judge na lang yung compiled nila na Yung na na-screen na. Opo, yun na screen na. So nakahiwalay yan na into sizes, into varieties. Yun po yung nangyayari nun. Compared to actual show na may logistics ka, you have people to pay kasi for their time and ano. Ngayon, Wala. more online kasi wala kang aquarium na bibilhin. Wala kang setup. Kasi dati po before talagang matrabaho yung setup eh. Lalagay ka sa mall. Ganun po yung nangyayari niya. Nabago yung landscape, eh, no? Yes. Ang tanong po doon yung pagtapos. Kung Pagkatapos, pagtapos ng babalik ba pandemya na or to. masasanay sa opo. ganito? Saka, since yung online show po, ano ba, kayo po, hobbies kayo na ayaw mo ilabas yung isda. Kasi may risk mamatay yun eh. Kapag biniyahe mo or ma-damage. Saan ka na lang po sasali? Sa online po ba? O pati sa actual, sasali ka na? So, we expect to, parang mag-scale down ulit siya kapag actual na. Kasi nga, maraming ayaw ilabas yung isda nila. But naisipan mo na i-message ako? Actually, dahil po kay sino po yun? Yung sa taga-UPLB. Si Bao. Kasi nakilala si ko na Paolo. rin. Yung mother po niya ata. Nakilala na po namin before, I think. Nakabisit na kami sa kanya. Kung inaaral niya yung Dakpia. So, nung nakita ko pinanood ko yung whole length, sabi mo nga doon na walang problema, message na lang po. Kaya sabi ko, sige, subukan nga natin kasi parang wala pa ako nakikitang yung ornamental fish na mas siguro yung tinitingnan ko po yung ibang feature niyo, live bearer, pero wala pang goldfish. So yun yung gusto ko po sa inyo, ma-i-share din sa inyo. Oo. So pero kung tatanungin mo po ako na kung marami nang gumagawa na ito lately, yes po marami na rin, pero on a much smaller scale siguro. Since marami ngayon yung mga limitations ngayon, issue space, yung gano'n. Pero po yung Thailand na influence na yung may nagse-cement ponds na nag-aalaga ng goldfish, gano'n. Hindi lang po, kasi po yung iba niyan, makikita niyo, puro tilapia, puro Sa amin po, ornamental. Kasi ito po per piece eh. Hindi naman po per kilo ito eh. So, Kung totoo siya, mas malaki kita rito. Opo. Kumusta gastos? Magastos din po in terms of food eh. Kasi more on, kung nakikita niyo po yung sa mga hito, di ba, nagbubulate sila. Kami rin po nagbubulate rin. Nagbubulate rin kayo. Opo. Yung mga early stages ng fish, malakas makapalaki yung bulate. Pero pag medyo mas malaki na po, gumagawa na po kami ng sarili din food. Saka meron din po mga commercial pellets na maaaring makapalaki din. Pero taga-saan ka talaga, Mike? Taga Quezon City po ako. Quezon City? Opo. Sa may Retiro po. Doon lang po ako. Tapos yung iba to, taga Cubao. Meron din po kami kasamahan, taga Bohol, taga Laguna. Ayan. Iba-ibang lugar po. So talagang lahat kami, dayo po kami dito. Dito. So Opo. walang taga dito talaga? Wala po. Meron mga worker before, mga construction, pero yun lang po. Walang taga dito talaga. So ilang tuwing kailan ka umuwi ng Manila? Weekly po, actually. Weekly? Or ba may order na medyo Ikaw magdadala? may volume. Opo, kami talaga. Kasi po iba talaga yung ikaw mismo nakakaharap ng customer. Okay. Nag-start ka sa hobbies, tapos 3 years pa lang kamo. Yung dito sa farm. Yes, 3 years pa. So ibig sabihin, 3 years pa lang nagbi-business. Hindi po. Nung dati nagba-backyard, nasa bahay pa lang po. Nagbebenta ka na rin? Nagbebenta. So pero may not this big. Opo. Yung dati is just to be, yung parang nakabenta ka lang. Okay. Sino Ito binibenta talagang mo at seryoso. that time? Nung backyard ka lang? Yung mga hobbies na gusto bumisita, gano'n. Yung iba, may bisita lang, titingin, pero mapapabili. More on barkada. So may ganun na. Opo. So anong difference ngayon ng market Yung mo? ngayon po,
naging larger yung scope eh. Okay. Kasi since marami na yung napoproduce, Oh. hindi kami satisfied ng paisa-isa lang. Okay. So, hindi Kasi na yung nga, mga hobbies thing. Opo. Hindi na. Opo, hindi na po as much. So, wholesale na, kumbaga. Opo. Sino So, dinadala niya? mga pet shop din po na gusto nila, may specific silang size or quality. Basta po, competitive yung price. Okay. Paano Sa mo, mga import. Paano mo na-start maghanap ng mga pet shops? We started from yung mga, kung saan din ako bumibili before, ng mga pet shop na like, Pinunta mo sila. opo, yun naman po yung naalok ko na ako naman ngayon mag-aalok sa inyo dahil ako naman yung may ngayon. Pwede na ako yung supplier. No? Kumusta? Anong reaction nila? Some are not so, mas gusto pa rin nila import compared to local. Okay. Kasi nga, siguro yung import, mas consistent na kapag sinabi nila monthly, bigyan mo ako ganito. Dumadating. Oo. So, yung difference po sa amin is, alam nila, accessible din kami ng iba. Kaya din kami ma-access ng iba. Oh. So, parang feeling nila, hindi sila magiging unique sa market. So gusto nila parang exclusivity, ganun ba? Yes, parang ganun po. Okay. Since local yan, alam nila, sooner or later matutuntun ka ng iba. Kaya ayaw nila. Opo. Ayun po yung naging difference. May ganung siguro. challenge pala. Kasi marami po akong friends before na nakukuhanan ko, which is supplier naman po. Pero masasabihan ka na hindi kami kumukuha ng local eh. Kasi yun nga, nagtataka rin kami before, which is lesser cost for them kung tutuusin nga kasi hindi nalilipad yung isda. Oo. And kung tutuusin, nagde-deliver din po kami. So, dapat walang mas okay nga kung tutuusin, di ba? Oo. Yun yung nangyari po eh. So, anong nangyari sa amin ngayon is like, nakikita kami sa Facebook na nagbebenta kami for wholesale. Nagre-require lang kami ng minimum. Para at least mapadala namin mas cheaper, mas masulit nila yung presyo. Yun po. May ganun pala. So, paano mo, na yun? Paano sinolve yung challenge na yun, Mike? Naalala po? Paano mo sinolve yung challenge na yun? So, kung isang pet shop, mas prefer niya yung imported, ano yung way? Kino-convince mo sila? Or Actually, wag na, hanap ka na lang meron ng pa iba? naman pong iba pa. Hanap na lang ng iba. Eventually po, meron ibang mga, pag nakita na nila na okay naman, kasi takot sila siguro mag-try. Okay. Kasi po may mga notion na yung goldfish, pag local, hindi na as yung quality as dun sa mga imported. Oo. Pero pag nakita nila kasi po yung mga pet shops na yun, magkakaibigan na naman mo at some point yun. Kakakilala rin So, sila. malaman nila, kumuha pala si ganito ng ganito karami. Kuha na rin ako. Ganun po yung nangyayari yan. So, we try to... Nachichismis. Opo, parang gano'n. Parang gano'n na rin. Yung challenge sa amin is Luzon talaga. Kasi kung titignan nyo po, yung logistics dito is more on bus eh. So, yung mahirap dun yung papadala, paano ko masusulit yung freight. Kahit ikaw, dinabas mo siya? Ano po, ginagawa pong parang bagahe or sa pet trans po. May mga pet trans po na po ngayon eh, di ba? Opo. For manok, for mga lovebirds, gano'n. May mga nagpe-pet trans po na po ngayon eh. Yun ang business model niya. Nung iba po, opo. So Mag-pick kami up nakikisabay ng mga kami, pets. opo. May mga gano'n na po So, ino-offer niya yung services niya na nagpipick up Nagda-drive ako siya, yes. at i-deliver ko. Yes. So, meron po yan. Mga Ilocos, ano pa po yun? Isabela. Marami po kami napapadala dyan. I think yun yung kagandahan ng pagbi-business ngayon, no? Yes. Yung naging open sa tao yung idea na isubcon mo na lang yung ibang aspect Yes, ng business mo rather than ikaw lahat ang gagawa. Yun po yung naging mindset na, kasi po nakita ko po yun sa Thailand eh. Ano ba, wala ako na itong isdang to. Ang gagawin ko, punta ako sa kabilang farm, nakakilala ko. I help him sell his stocks. Parang ganun po yung nangyari, tulungan. Ganun po yung nangyari ngayon is, hindi ko kaya, ibigay natin sa ibang tao. Kasi po nangyari before, kaya ko yan, ako nagagawa lahat. So ngayon po, parang naging
na-delegate po yung parang pinaka-ano. Since marami tayong limitation, Oo. nagkaroon ng mga ganun. Oo. Yung pet transpo naman po, ngayon lang naman lately, Nauso. opo, dumamin Oo. palalo. Kasi yan mga problems nung araw eh. Pag magninegosyo ka, yung logistics, problema mo yan. Kasi cost din po yun eh. Oo, pero like ngayon, 'di ba? Andyan na sila Lamu, andyan sila Grab. Yes. Ang dami Opo. ano. Dami Pati ng nga si competition. Gcash, 'di ba? Opo. Gcash sobra Ngayon po, yung mabilis na ngayon. sobra yung sinob niya na Opo. problem nung araw. 'Di ba? So, cash to Aasa cash ka, basis. pera padala. Opo. I-claim mo doon sa pera padala, Yes. isa-isa. Na-scam ka pa. Oo. 'Di ba? Opo. Ipapadala sa bangko, i-check mo pa sa bangko. Yes. Sobrang hassle. Opo. Ngayon, nawala yung mga ganun. Nawala lahat. Naging ano lahat eh. Sobrang mabilis. convenient. Oo. Kaya yung mga ano po, magnenegosyo ngayon, sobrang dali. Dali. Hindi, I'm not saying madali. Pero ang laki nung ginaan kasi ang daming services na in-offer para isolve yung mga limitations. Kaya Kagaya you yung can sit sinasabi mo in na- your home and Oo. do a business talaga na mas madali than before. Oo. Yung pre-pandemic. So marami yung ganun, yung pet, ano tawag mo doon? Pet transport? Pet transpo. Madami Opo, sila. marami rin po. Ano yung sasakyan nila? Mga ano po, van din eh. Pag nakita nyo po yung loob, may aso, may ibon. Talaga? they charge for ano, yung measurement. Kasi po yung usual na nangyayari sa like yung airport, yung mga ganun, nagpapadala ng isda or nagpapadala ng aso, may charge din sila, di ba? Oo. Na pinapatong. So, ganun po yung siguro naging mindset nila na pwede rin to pang biyahe naman. Kasi ang nangyayari po nun, sila po mismo, halimbawa, sila nauwi ng Laguna, normal nilang biyahe yun. Ngayon, sinabay na lang nila yung service na yun. So, hindi siya hassle. Pero Sustainable. sobrang convenient sa'yo yan. Yes po. Kasi ang nangyayari po sa amin, meet up na lang po namin yung pet transpo. Kaysa po yung mismong kausap namin ang pupunta dito sa area namin. Oo. Tapos, paano yung kliyente mo doon sa Manila? Alam niya na ikaw nagpadala nun. Opo, parang ganon. Pero pag sa yung pet sa Manila, kami no mismo. Kayo mismo. Hindi mo ginagamit yung pet transport. Hindi po. Ang ginagamit namin yan for yung farther reaches like Isabela, Pangasinan. sobrang layo na. Opo. Kasi yun yung parang hindi sulit yung biyahe mo. So marami po bumabiyahe. Yun po yung malakas naman. It changed a lot of lives yung nangyari na to. And even marketing, no? Yung mga Facebook groups, Opo. sobrang bilis, no? Sobra. Naging accessible yung Opo. market, no? Natakot din po kami before dahil yun nga, sa sobrang accessible niya, na naging open, halimbawa kami po nag-import, naging open too much yung direct, yung supply to the consumer, end end user. So, parang na-cut off yung gitna eh. So, yun nga po yung naging solution namin is kami na yung panggalingan. So, para medyo mawala yung need or yung cost na higher na for importation. Yun. So, kumusta? Kumikita na? Kumikita naman po pero hindi pa kami enough to expand na yung kumikita at the same time expand. Oo. So, since marami pang ginagawa, ang more on nangyayari, pag kumita kami, napupunta sa materials. Gusto ko lang malaman, ano na ang narating mo in 3 years time? This farm. Actually, yung sa development tong farm is the ornamental fish has been strong before pa naman eh. Okay. Ang nangyari lang is nagkaroon kami ng kumbaga may pababa rin kami, may packet din kami na yung time na nagko-construct kami dito is talagang nag-down talaga lahat. Kasi wala yung focus nung yung breeding, yung kasi syempre may parang transition eh. Kasi kami lahat nag-transition kami from the city life na nandun lahat ng gamit namin, yung isda, paglipat dito, maraming adjustment. Like yung water, electricity, and yung So in biyahe. short,
may adjustment Yes yung po. actual farm. So siguro mga yung farming around from Opo. hobby Yes. to farming, Opo. may adjustment. Opo. Overwhelming din po kung tutusin sa personal na Nagulat lahat ka kami. rin? Yes po. Na ito na pala talaga, malaki na talaga. Iba yung challenge nung hobbies Yes, ka lang, iba yung Opo. challenge pag totoong Ito farm na. na. Yeah, po. So ano yung mga challenges na yan nung nag-farm ka na? Siguro Ano yung yung adjustments? yung management ng tao kasi before ako lang naman eh. Ako lang. Wala kang tao. Wala eh. Or kung meron man, isa lang. Pero kasi smaller ano yan eh. Ngayon, mas marami na. Doon pala yung mas mahirap compared to mag-alaga ng hayop. Mas mahirap yung management ng tao. management ng tao. Sige, bakit mahirap yung management ng tao? Siguro po kasi since skill-oriented siya, lalo na yung mga sa isla, technical siya. Siguro yung attitude nung people yung kailangan mag-adjust ka, compromise, para at least mapaganan yung maayos yung mismong since malaki nga ito. Parang hindi natin alam kung baka sila rin nag-overwhelm sa mga kailangan gawin. Yung mga tao bang hinar mo, sanay na sa ornamental fish? Or Yes, you just trained them nung dumating sila? Yung iba, dala na namin from the city pa lang na kami Marunong na rin. Marunong na rin. So, kung may bago man, more on yung basics pa lang yung alam nila. Pero iba pa rin yung talagang higher yung technical know-how. So, technical know-how ang problem nila? Naging problem mo sa tao? Ang naging problem ko is since marami na silang alam na technical know-how, mas mahirap sila i-manage in terms of yung tamang management na gusto mo? Yes po. Yung pagsunod? Opo, yun din po. Kasi nga, may sarili na silang alam. Ayaw nilang bitawan yung Opo. nakasanayan nila Opo. at feeling nila ito yung tama. Opo. Which is true most of the time naman, lalo na technical stuff. Okay. Normal naman So po ano yata. yung management na gusto mong i-implement na ayaw nilang tanggapin? Siguro po it comes from parang communication lang din siguro. Na Okay. ito yung gusto kong mangyari, na ito yung bakit mo gusto itong mangyari. Parang explain to me. Okay. I'll explain to you also. Gusto Parang niya ganun. i-explain mo sa kanya ba't mo pinapagawa? Ganun po. Kasi parang ang nangyayari pong attitude is, bakit mo ko pinapagalitan? Alam ko na yan. Parang ganun. O kaya marunong ka pa sa akin. Po, parang ganun. Which is, friends naman po kami sa, outside of the business and the work. Friends naman po kami lahat. Yun lang may mga certain points na may ganun mga lang talaga. Normal po siguro. It's just normal. So, kamusta? After 3 years, how is it? Okay na yan? Okay na naman kayong po. issue? Pero lately, meron here and then, hindi naman natin may iwasan yan. Which is, we are only people. Pero, yun nga lang po, doon ko na-realize na, imbis na mas madali pa magbenta kaysa yung talagang management na inside. Lalo na po kung, alimbawa, itong farm, lumaki pa. Mas malaki pa. Di mas maraming tao po yun. Maraming taong involved, mas mahirap yung kasi management. Kasi po, wala akong experience na super daming house. Pero aral ka sa marketing and sales. Okay naman po. So, yun sabi mo, yung mas madali pang magbenta. Opo. Kasi po talagang kahit ako personally, nabigla ako na kailangan pala yung meron kang point na ubos na yung pasensya mo, kailangan mong habaan pa yung pasensya mo dahil dapat ikaw yung steady ba? Yung ikaw yung pinaka top na nagmamanage. So, kailangan ikaw stable ka. Para sila din, nakikita nila okay ka. So, yun po yung hindi nila nakikita kapag big organization like yung mga farm. Napakarami po siguro personal na yung interaction na yung problema. Okay. So, kaya kayo I assume, kaya kayo nag-farm kasi maganda yung business. Yes, maganda naman siya. Home base kayo. Yes. No, kaya kayo nag-farm. Nung nag-farm kayo, mayroon bang tinatawag na learning curve? Yung akala mo pataas po tapos biglang talaga. bumagsak? Meron po. Kasi nga po, since katulad yan, since alam nila na home base kami, alam nila limited lang yung isda namin or yung ganun. Ngayon, nakita nila na nag-farm kami, talagang feeling nila na parang, big time na kayo, dapat marami na kayo isda, dapat babaan nyo na yung presyo nyo, talagang sagad na, halos
Halos yung iba nga po, may time na parang halos hingin na lang. Mhm. Akala nila, wala kaming cost siguro. Or we can bear the cost dahil kaya nga malaki na kami. Which is not, kasi we are aiming for sustainability ng yung farm mismo. Kaya kami nag-produce ng marami. Para mapausbong namin yung farm. Yun po yung parang pinaka, namin, naging challenge namin dito. Or yung doon yung stereotype na pag farm ka, kaya mo mag-produce ng madami, so kaya mo bigay ng volume, kaya mo bigay ng Sobrang baba. presyo. Opo. Pero yun nga po, since mataas din naman cost namin in terms of food na lang. Oh. Yung food na lang, yung consumption yun is marami din talaga. Kasi syempre marami kang pinapalaki. Oo. Ano bang pinakamalaking cost mo doon sa farm? Sa feeds? Sa feeds po talaga. May bulate kami, may mga brine shrimp pa for the fry. Oo. Tapos may mga pellets pa. So, kung susumahin mo, malaki din. How much? Malaki din. How Siguro much then? around 40, 50. Pero talagang 50,000? kahit pa paano na-outweigh niya at some point. Kasi meron kaming mga higher quality fish na commands a higher price talaga. So may high value. Yes. Meron kaming low value from yun talagang chipipay talaga na yung makikita mo sa pet shop. Meron din kami yung higher value na talagang pang-collector lang. So doon po nagkakatalo. Opo. Pero yun nga po, since early on, halimbawa, sabihin natin sa 3,000 na fry, is half nun, umpisa pa lang, maka-cut off na yan, mapunta na agad sa mga cheaper, yan eh. So, habang lumalaki yung isda, pakonti ng pakonti yung natitira. So, pataas na pataas yung level nun. Pataas na pataas yung price. Yes po. Kasi it can be as cheap as around 30 pesos each. Up to 8,000 each, 10,000 each. Okay. In terms of market positioning, ano ba ang mas maganda? Selling the cheap one or selling the collectors? Actually, it is best to be, parang hindi naman natin sabihin na ideally lahat matamaan mo. Okay. Pero hindi nga din totally nangyayari yun minsan. Since pag nalaman nila na, halimbawa, itong bloodline na to is from you, tapos may cheap yan, doon na lang sila pupunta. Ano nangyayari? Halimbawa, nalaman nila yung 30 hinahanap pesos. nila sino yung mas cheaper, yung Yun nabibigyan po. ng cheaper. Yun yung nangyayari. Which is common for us Filipinos siguro na we go for the cheaper. Parehas lang yan, isda lang yan eh. Goldfish din yan. Okay. Pero ngayon po, mas particular na yung mga hobbies na they know the quality na mismo rin nung sa isda. So, ang hinahanap nila, gusto mo, bigyan mo ako ng ganitong size, na ganitong quality pang show. May mga ganun na ngayon. So, kung siguro 10 years siguro, 10 years back or 12 years back, wala pang ganyan. Kasi mas hindi pa masyado aral yung mga nag-hobby sa quality. Pero yung ngayon, the current state of yung sa hobby, iba na po. Talagang, katulad nga po yan, nakakuha sila sa pet shop, nagre-reklamo sila, ba't ganito lang yung nakuha ko? Which is, may nag-explain naman na, mura kasi yan. Kaya, ang mga nasa pet shop, pag mura yan, don't really look for yung pang show. Kasi nga, they offer the cheaper alternative lang na may alaga ka. Oo. Kasi 'di ba, in terms of market segmentation. Opo. So, yung mura, Opo. 'di ba? Sabi mo nga may specific na client na may gusto nun. Yes. Okay. And ito lang yung willing silang bilhin yan. Opo. Pero mas marami kang nabebenta ng ganun. Yun po. Ilang percent of your production yung ganun? Ilang percent? Siguro at least mga 30% po. 30%. Opo. So yung 70% na pupunta sa Mga mahal? hobbies, opo, mga ganun. Kasi po yung mas pinapalaki namin na iba, ganito po yung nangyayari. Since yung mga maliliit is the cheaper ones, yun yung mga kinukuha talaga ng pet shop. So once Yung mas sumunod, maliit pa siya, cheaper siya. Opo. So, yun po yung nangyayari sa amin. Habang lumalaki siya, ginigrade It siya. means na mas mababa yung quality. It's just smaller yung fish. Mas younger. Kasi po, pinipilian namin yun.
Pinipilian namin. Palaki ng palaki. Like, halimbawa, mga ganitong size na wala pang 1 inch. Oo. Pipilian na namin yan mga unwanted na qualities. Okay. Tinatabi na namin yun. Unwanted qualities. Yes. While small pa siya, Opo, tanggalin na. Tinatanggal na mo yung Para po unwanted yung qualities. soul efficiency ng food namin and everything, Oo. natanggal mo na yun. Oo. Yung So, habang palaki palalakihin siya mo, ng palaki, paganda ng paganda. Paganda ng paganda yung natitira. Opo. So, yun po yung nangyayari na, ano ba, sinabihan kami ng pet shop na gusto ko itong size, halimbawa 1.5 inch. Oo. Ito yung bibigay namin. Usually, mga nasa ano yun, okay na, pang-alaga lang, pang-bahay lang. So 30% immediately. Ilang Yes. buwan yan? Yung isda na yan? Siguro, within a month. Within a month. You Kaya sell na. the 30%. Yes po. No? And then after that, anong next na ibebenta mo? During the course of 3 months, makikita na namin kung medyo yung good or yung not so. Oo. So ilan na lang So, natira after 3 months nakakahiwalay-hiwalay ulit? na. Siguro, at least, another 30% na naman mga cut-off na naman. Pati ano na lang siya, 40% na lang natitira mo. So, yung 40% na yun, papalakihin mo na naman hanggang sa medyo mas malaki. Kasi po yung growth rate po niyan, kung nakikita niyo po sa mga ornamental, Oo. space is yung baga malaking yung factor. So, once na mapaluwag mo po yan, mabilis lumaki yung mas maganda. So, ang nangyayari po, tinatanggal namin bigger na space tinatanggal. na habang Yes. lumiliit sila. Ay, Opo. habang lumiliit yung number of fish Opo. mo. Para mas you need gumanda bigger pa ng space gumanda. naman. Yes. So that 40% na natira sa'yo after 4 months, that's 4 months already, di ba? First month yung Opo. first 30%, Opo. another 3 months yung another 30%. So natirang 40% mo, that's 4 months already. Opo. Until when mo siya mauubos, mabenta lahat yun. Actually, ang nangyayari po nun, yung 10% talaga na matitira. Yun yung mga cream of the crop, kumbaga. Yun yung tinatago namin for growing ng mas malaki. For show na eh. For show mo na yan. Opo, yun po yung mga panglaban. Oo. Yung mga mid naman, doon na kami kumuha ng mga breeder namin. Kasi syempre, since ornamental yan, hindi natin masabi kung hanggang kailan ba to. Kasi man-made na siya, so hindi siya normal fish eh. Na like yung mga tilapia, matagal mabuhay, gano'n. So, nagtatabi na kami ng mga pang-breeder namin doon. So, may mga sets kami na, ito, maganda to. Ito, kapag naghahanap talaga yung tao na to na gusto ko maganda, dito tayo kukuha. Okay. So, yung huling 10 to 20%, Opo. it's not for sale. Usually po. It's not for Opo. sale. So, yun yung mga nakikita namin ito na yung mga, dito kami talagang, So, yung business mo, ang mga rini-reject, binibenta. parang gano'n. Okay. Yung mga magaganda, for Tinatabi breeding, na, or yung for collection ng For mga, collection. ng mga hobby. yung collection, binibenta mo rin yan. Opo, binibenta rin naman. Okay. Pag nanalo na siya sa show, ganyan. Hindi po, yung iba, they want to compete. Gusto nila Kaya maganda bilhin yung nila. makuha. Gusto Opo, nila parang bilhin sa aso, sa'yo. kumbaga na, gusto ko magandang bloodline, gusto ko magandang since ito isda, marami kang pagpipilian pa. So yung iba, ayaw na nila magpalaki from that small, kasi nga po yung chances nun, na itong maliit na to, na gumanda ng malaganda, is marami pang pagdadaanan. So why not buy it na yung magagawa na, konti na lang, papalakihin mo na lang. Actually, marami pong ma-encourage na pumasok dyan. Pero, yun nga po, yung know-how nung mismong, halimbawa sa pagpili, is not learned overnight or just watching like a video. Hindi siya as easy as that. Yeah. Who set the standards? Actually, we pattern the standards lang din from other countries like Thailand. Or yung China kasi hindi namin gaano yung Thailand mas refined. So doon kami nag-pattern. And eventually, nagkaroon din tayo ng medyo sarili natin. Since medyo pansin ko po, mas perfectionist ang Pinoy. Medyo mas, parang ni-level up pa nila yung kung paano tumingin than the Thai.
Kasi mas marami pa silang specific na hinahanap sa isda. And, syempre, yung judging subjective yan. Medyo po. Kung halimbawa, pero meron din po kami mga tinetraining na mga judges na talagang, halimbawa, maghahanap sila for halimbawa, ikaw po mag-show ka. Meron yan full of judges na talagang from different parts of the Philippines na pwede mag-represent as judge. Like ako po, isa po ako sa 3 sa Luzon. Yung Cebu, meron din po sarili. Yung CDO, meron din po sarili. So, kapag halimbawa sila po yung, like Cebu yung sa start ng show, kumukuha sila from Zamboanga, from Manila, from hindi nila kalugar. So, para at least unbiased Para siya. unbiased. Opo. And, marami bang mga club ng Goldfish? Marami po. Iba-iba pa rin yun. Marami po. Very localized na ngayon. Dating po kasi medyo national yung dating. Pero ngayon, since, yun nga, mas community-based siya na thing, lahat na sila meron ng sariling club. Like, Manila nga po, like Luzon, marami na po yan, basag-basag na groups. So, just Luzon itself is, marami na eh. Tapos Cebu, meron ilan. Tapos Iligan, may ilan. CDO, may ilan. Marami po, sobra. Compared to 10 years or 12 years before. Talagang wala before. Ngayon talaga, lalo na yung mga Facebook, yan. So, lumaki yung market? Lumaki po talaga. Lumaki po. And kung tutusin, hindi lang man po ako yung ganyan na breeder din. Yung ikaw, Mike, doon sa industry, asan ka? Anong level mo? Ikaw ba yung nasa top? Ganyan? Ikaw ba yung tinitingala? Hindi, marami po kami actually. Pero I would not say that I'm a market leader kasi hindi naman, kapag ako po nakakausap nila is, judge ako. Parang ganun lagi ang nangyayari. Pero yun nga po yung, kaya yung sa akin po, yung market ko is not directly to the hobbies. Mas inuuna ko pa rin yung wholesale. Okay. So, ang nangyayari po, is kilala, yung foundation ko nandun. Kilala nila ako. Yun po yun, that's all. Okay. Pero hindi ko sinasabing market leader ako. Alright. Meron pa bang chance sa mga gustong pumasok ng mga bago? Actually, there is. But you have to really, it's not an overnight thing na, yung parang fly-by-night na parang gusto ko magbenta ngayon, expect ko benta agad. Hindi eh. Kailangan talaga, you have to put time in it. You have to talagang study it kasi hindi siya simple na isang snap lang, okay na yan. Kasi syempre, water yan. Marami yung involved sa water. Tapos yung cost niyan, may kuryente. Hindi ka katulad ng ibang pets na hindi kailangan, basta may matutulugan lang, okay na. Hindi. This one is mas siguro scientific in some sort. Talagang kailangan mahilig ka para masabi mo talagang papasok ka dito. So, yun po yun. Kasi you have to know your water as well. Eh. Saka yung effect sa isda. Paano kapag hindi ako naglinis ngayon? Ganun po. Grabe ulan. Okay lang? Okay na, sir. Kapayong na lang. Ako hindi na siguro. Ayaw mo? Yung lapel mo, okay lang ba? Hindi naman siguro Ayos lang, mabasahin na. So, Mike, asan tayo? Bali, ito po yung ginawa naming cement pans na more on pattern sa Thailand na setup. Okay. Na So, which, medyo high-tech to. Medyo, High-tech siya. medyo po. Pero simple din yung setup din naman at the same time. Pero pattern lang din po sa ibang bansa. So, nakikita niyo po, medyo malaki ha. Ilang square meter to, Mike? Siguro 60 meters by around 50 siguro. Ayan, mga ganun. Mula doon? Yung hanggang doon? mismo. Yes po. Tapos ganun kahaba? Mga 228 yung pans natin dyan. 228 na ponds. Siguro nasa 70 plus yung mga 3 by 3 meters. 3 by 3 meters na pond. Dami. Ito ba ay
isa sa pinakamalaki o ito na yung Ito po pinakamalaki? siguro in terms of yung setup na parang Thailand, ito po yung Pinakamalaki. pinakamalaki so far. Kasi yung iba, pond ay Aquarium, earthen pond naka-aquarium po. Or Aquarium. earthen pond, yes po. or Eh, aquarium. yung earthen pond mo medyo mas ano siya sa mga environmental factors like mga parasite. Oo. Ito po mas Control to. controlled siya. So mas less yung likely na papasok yung mga parasite sa setup. Ayaw mo Pwede po magpayong? siguro. Para hindi naman awkward na nakapayo ako tapos tingnan natin muna habang hinihintay natin si Mike. So malaki po siya. Ang gaganda oh. Kita mo yung So start muna tayo discussion dito sa structure. Apo. Okay, itong structure mo, na-mention mo nga na parang base sa Thailand. Apo. So ano basically yung pinaka-features nitong structure na to? Actually, siguro sa normal na setup ng isang nag-iisda is may filter. Okay. This one has no filter. So, ang nangyayari, top up lang ng tubig. So paapaw. tuloy-tuloy lang yung tubig. Yes po. Overflowing lang. Yes. So, ang nangyayari is replenish lang ng water na bago. Okay. So, eventually, pag dumumi siya, we have to move the fish. Pag dumumi yun na enough na para malumot or lilipat na namin yung isda mismo. So kukunin mo yung literally yung fish, Yes. ililipat mo ng namin another. sa fresher water. Yes. Okay. So, yun yung napansin namin sa Thailand na hindi ginagawa dito sa Pilipinas na dilipat siya sa bagong water kasi nga it will encourage growth sa Okay. isda. So, yun yung nangyayari. So, nakikita mo nag-growth spurt yung isda or mas masiba kumain pag completely bago yung Bago water. yung water. So, yan po yung Bakit mga, ito, ganun? mga breeding Bakit namin. ganun, Mike? Bakit mas gusto niyo yun rather than doon sa nakasanayan na Kasi yung sa goldfish, pansin namin, they like the incoming new water na mas masiba siya kumain. Tapos nakikita mo yung growth, may growth inhibitors kasi yan eh. Yung mga goldfish na kapag marami sila sa isang lugar, tapos you let them stay for a long time doon, hindi siya as yung growth niya hindi siya as fast as yung nagpapalit ka ng okay. 100%. So ano ang ideal na number of fish sa isang tank? It would depend on the size, no? Kapag Ng small, fish mismo. yes. Kaya tulad itong 1.5 by 1.5 meters na to. Ito, katulad yan, malalaking isda. Okay. So, mas konti yun naman. Pero kapag halimbawa fry, like mamaya meron tayo makikita doon. Oo. Kapag wala pang 1 inch sila, kahit siguro at least 60 pieces kasya dito. Or to 100 pieces. So anong stage ba ng fish ito? Adult, ano siya? Ito ano na to, ito yung mga ginugroom na namin for mga show. Yung mga ganitong size. Oo. So matured na to. Yes, but they can still grow up to around 10 to 11 inch, which is hindi siya ordinary dito sa Pilipinas. Usually, Yung ganung size. sa Pilipinas, mas smaller. Okay. So, itong mga Thailand na bread na ganito, they grow it for the size eh. So, meron mga potential na pwedeng lumaki ng malaki. So, yan mga yan, itong mga to, So anong size siguro nito in around- inches? Or ano? siguro around 5 inch to. Kaya mo humuli? Wow. Ayan, mga pang show ito. 5 inches yan. Opo, yung katawan po yung more on yung Oh. sukat namin. Okay. Ayan. So, sa aquarium, kaya naman po magawa yan, pero hindi lahat. Okay. So, yung mga dedicated lang talaga, na halimbawa, solo lang sa Oo. aquarium, yun lang, saka So lang itong nagagawa. pinakita mo na size ngayon, ilan ideally ang laman dapat ng isang Itong ito mismo? pan po na to, siguro kaya niya kung gusto mo pa lumaki pa siya, siguro Oo. mga 5 to 8 pieces lang. Pieces lang. Opo. Okay. Gaano kalalim? For isang depende sa klase ng inaalagaan mo. Okay. Which is yung inangat ko kanina, no? Oo. Is rancho. Mas prefer nila yung lower yung water. Yung water. Kasi silang mga rancho,
ito mas mahirap to lumangoy kasi kung nakita niyo po kanina, walang dorsal fin. So mas mahirap direction ng langoy. Pero kung nakikita niyo mababaw, makikita niyo lateral lang yung langoy niya eh. So yan yung mas gusto nila. Mas maliliit yung tank dito. Dito malalaki. Opo, ito pong mga malalaki, no? Oh. Ito yung mga, dito namin nilalagay yung mga, pag halimbawa, rancho, masyadong marami, nilalagay namin dito para for growth. Para kasi mas malaki yung space. Okay. Itong mga klase na to, like this Oranda, itong mga Oranda naman na to, ito yung mga naka-grade na. So, nilalagay namin dito, like yung nakatabi. Pag malaking pond siya, more on, gusto pa namin siyang lumaki kasi itong Oranda malangoy. Tapos malakas kumain. Kung nakikita niyo po, hindi ganun din karami. So, itong mga ganito, yung mga malalaking Oranda, siguro mga limitation niya, mga 20-25 pieces. Per tank. At Opo. anong size ng tank na to? Ito po, 3 meters by 3 meters. 3 by naman. 3. Tapos yung water depth po, kung napapansin nyo, medyo mababa siya talaga. Okay. Ano po yan, iwas po sa predatory birds eh. Kasi pag masyadong mababaw, yung masyadong top, puno siya, Oo. pag nadayo po, predatory makukuha bird. at makukuha niya eh. Ito po yung level na nakita namin na hindi na kayang abutin ng predatory birds. Pero it can be deeper pa. So may option kami. Since yung gitna po na yan na tubo, we can change the length ng smaller pa. ng mas pwede namin i-higher Mas yung mataas. depth. Yes po. So yun po yung naging setup. So pag tinanggal nyo po yan, magda-drain po yan. Ganun po ka Ganun po ka simple naman yung setup. Ano pa yung mga importanteng part ng structure na kailangan ma-discuss natin? Siguro po yung aeration. It has to be enough aeration na hindi nagagasp yung isda. Tapos at the same time, pantay-pantay yung water level. Kasi nag-aagawan po yan eh. Since yung hangin na yan. Oo. Ano yung enough? When you say enough aeration, ano yung enough? Ang enough po siguro is yung makikita nyo na masigla yung isda na lumalangoy. Ay, katulad yung fry yan. Pag yung mga fry po na yan, nahihirapan yung sa aeration, nakaangat po yan. Nakikita nyo, nag-gasp lang sila sa taas. Okay. Medyo di lang makita dahil patak ng ulan. But, ayan. So, ayan po, no, nakikita nyo yung iba, mas marami yung laman. Ito, kasi So, mas smaller siya. Yes. So, habang lumalaki siya, Konti ng kailangan pakonti. pakonti siya ng pakonti. Kasi you give them space to grow. Oo. Kasi pag naka-overstock po siya, hindi rin po ganun ka lahat nakakakain. Hindi rin lahat nag-grow ng malaki. So, meron din po kaming ponds na yung graded na ready for out na katulad yan. Ito, ready for Ready for out na to. Usually, pet shop kumukuha ng ganyang size. Yung mga pang cheaper nila na gusto nila malaki lang. So, yun yung mga pag-graded na namin ng lower. Yun, yung binibigay na namin sa kanila. So, matitira doon yung mas... So, ano rin, yung mahal o yung maganda, hindi necessarily, yung malaki. Yes po. Ito po. Ito, isa sa mga mabenta din namin. Okay. Ito. Ping pong. Okay. Oo. Ayan. Mabenta yan. Opo. At mahal yan? Hindi po eh. Kasi ito, more on ginagawa namin for the pet shops. For the pet shop yan? Opo. Kasi yan, malakas sa mga walk-in nila. Yan, katulad din po ito. Yan, ganyang at this size, nakapagpili na po kami ng once or twice. So, yung itong nakatabi na to, ito yung mga good for the size. Tapos yung mga nahihiwalay dito is available for wholesale na rin. Ito po yung napagpilian. Kung nakikita nyo po, hindi na as big as that. Kasi once na nahiwalay na namin yung lower grade, hindi na namin yung alam mo yung parang hindi na nakabomba ng yung food mismo. So ito itong mas marami na to, kapatid niya nila yun. Yung natira na yun. Pero mas malilit na sila. Nahuli na po ito kaysa doon. Kasi ito, nire-ready na rin para
For selling na rin naman. Oo. Tapos itong ano mo, source ng water mo. Ayan po, naka-deep well na yan. Deep Yung well bomba mo. ng deep well, dito papunta po. Oo. So, kapag nag-fill up po kami ng water, Oo. ilalakasan na lang. Lalakasan mo Para lang. ano, para po, hindi rin pwede na ganyan yung bomba naman ng lakas. Pag maliit yung lalagyan. So, nangyayari lang, parang ano lang, parang kukontrolin lang namin. Anong mangyayari pag sobrang lakas naman yung tubig? Since yung deep well po, I think is parang void of oxygen. Mm-mm. Kailangan din siya parang nakakaano din, nakakasingaw. Mm-mm. So, meron pa dito yung mga imported naman. Yung parents. Parents na to? Opo. Malalaki na. Yes po. Wow. So, yung mga yan direct from Thailand. Yung mga, import ano, niyo pa to. Mm, Ang ganda niya, no? Mahal yan. mahal din po. Siguro siguro abot to ng mga 10,000 10,000 per ano. Imagine niyo po pag nag-shipment po kayo niyan, medyo marami din. Ayan, kung nakikita niyo po, Magkaiba kulay magkakaiba-iba sila. rin sila. Ibang kulay din. Opo, ibang kulay din. Yan katulad yan, ito po, specifically, this is ranchu. Okay. Pero goldfish pa rin siya. Mhm. Ngayon, ito yung mga mas maraming pili, maraming tapon pag biniding nyo. Ano yung kulay na yan? Basta kung kusang lumalabas siya? Yes Or- po, depende sa color variety. This one is more on, ang kasama ng mga red is mga red, white, red, ayan, marang medyo madilaw. Kasi ito pong may mga batik-batik, iba rin po yun na color variant sila. Ba ito? Okay lang po, madali po hawakan. Galing yun. Oh? Eh, hindi ba ka mamatay? Hindi, okay lang po yun. Saglit lang naman po. Oo. 10,000 po. Baka hindi na ako makaalis dito sa farm. Maglilinis po ako ng ilang buwan para babayaran yung 10,000. So ito, marami nang inanak to. Marami Marami namin na. po. Pero hindi po lahat sila pinipili namin as to be parents nung kasi yung iba tinitingnan namin kung ano yung pinaka likable na features. Okay. Para at least yung mga anak niya medyo lapit dun sa kanya. Mm-hmm. So ayan, marami po yun. Wow. Interesting yung discussion natin, Mike. Apo. But we have to end muna yung ating episode at itutuloy natin ulit bukas. Sige po. Sige po, sir. Saan mako-contact yung Big Scales Farm? You can contact us at may page po kami ng Big Scales Farm. Search nyo lang po sa Facebook, Big Scales Farm. Yung Big Scales Farm na lang po yung search nyo na lang. Or you can contact me through my phone, 0991-429-1062. Kung mag-i-inquire po kayo, just text me na lang po. Kung gusto nyo mag-visit, sabihin nyo lang po sa akin. Right. Thank you, Mike. Thank you po.